Mainit pa ang simoy ng madaling araw sa palengke ng San Pedro nang bumangon si Leticia Leti Almeda mula sa kanyang maliit na silid sa likod ng bahay. 3:00 pa lamang ng umaga, ngunit abala na agad siya sa kusina. Sa bawat tiklop ng dahon ng saging na kaniyang hinango mula sa tabing ilog ay ang maingat na pagtutupi ng kanyang pag-asa. Ang suman na mula pa noong kabataan niya ay naging kabuhayan at sandigan ng kanyang pamilya. "Ay nako, mauna na ako, Loana," wika ni Aling Leti habang inilalagay ang mga suman sa bilao. Ang kanyang kapitbahay na si Aling Lorna ay kasamang gumigising tuwing madaling araw para magluto ng tinapa. "Siya nga pala, Leti, kamusta na si Jasmine sa Canada? Matagal ko na siyang di naririnig sa kwento mo," tanong ni Aling Lorna habang hinahalo ang tinapa sa kawali. Ngumiti lamang si Leti. "Ayos naman, tahimik ang buhay. Basta ang importante, ligtas sila at masaya sa kani-kanilang piniling landas." Hindi na siya nagbanggit pa ng detalye. Ganito siya palagi. Kahit kilala siya sa palengke bilang palangiti, hindi siya pala kwento pagdating sa personal na buhay. Sanay na ang mga tindera sa kanyang tahimik na dignidad, isang katangiang lalong nagpapatingkad sa kanyang kabaitan. Habang tinatahak niya ang maalikabok na daan patungong palengke, dala ang bilao sa ibabaw ng ulo, nakasuot ng lumang floral na duster at may tuwalya sa balikat, ay tila babahagi na siya ng araw-araw na eksena ng San Pedro. Kabisado na siya ng mga tricycle driver na nag-aalok ng sakay, ng mga batang naglilinis ng kalsada at ng mga maagang mamimili. "Aling Leti, pahingi ng isang suman ha, utang muna. Babayaran kita mamaya," sigaw ng batang si Carlo, anak ng isa sa mga magluluto sa kanto. "Isa lang ha? At siguraduhin mong kakainin mo? Hindi ipambibili ng soft drinks," biro niya habang inaabot ang suman. Hindi uso kay Leti ang pamimilit ng bayad. Mas mahalaga sa kanya ang makakain ang mga batang gutom kaysa ang kita sa bawat benta. Pagdating sa kanyang pwesto sa dulo ng palengke, isang lamestang kahoy at lumang payong bilang pananggalang sa araw ay inilatag niya ang mga bilao ng suman. May klasikong malagkit, may ube at may latik sa ibabaw. "Leti, bigyan mo ako ng 5, yung may latik ha," tawag ni Mang Rudy, isa sa mga jeepney driver. "Aba asukal na lang ang kulam sa dugo mo, Mang Rudy, pero latik lagi ang hanap mo," sabay tawa niya habang iniabot ang mga suman. Ganyan ang araw-araw na buhay ni Aling Leti. Hindi marangya, pero may init ng pagkakaibigan at danggal. Sa likod ng bawat benta ay ang hindi pagsuko sa hirap at ang walang sawang pag-aaruga sa pamilya, kahit nasa malalayong lugar na ang mga anak. Marami sa palengke ang nagtatanong kung bakit nananatili pa rin siyang tindera kahit na napagtapos na niya ang mga anak. May mga nagsasabi, "Aba, dapat nagpapahinga ka na lang." Pero para kay Aling Leti, ito ang buhay na kanyang pinili. "Huwag kang magpapaapekto sa kanila, Nay," wika ng pamangkin niyang si Trina, isang hapon habang pinagsasarhan nila ang pwesto. "Kung alam lang nila kung gaano kahirap ang dinaanan mo para lang mapagtapos sina Kuya Enzo, Ate Jasmine, at Kuya Miguel. Naku iha, hindi natin kailangan ng pagkilala ng tao para pahalagahan ang ginagawa natin. Ang importante, marangal ang hanap buhay at may respeto ka sa sarili mo," sagot niya habang marahang tinatanggal ang latak ng suman sa bilao. Sa kanilang tahanan na yari sa kahoy at yero sa gilid ng bukid, may maliit na altar sa sulok kung saan laging may kandila at larawan ng yumaong asawa ni Leti, si Mang Bert, isang karpintero na naaksidente sa trabaho 15 taon na ang nakalilipas. Mula noon, mag-isa niyang itinaguyod ang 3 anak, walang reklamo, walang hinihinging kapalit. Isang gabi, habang pinapainit niya ang tubig para sa kanyang tinimplang kape, ay napatitig siya sa larawan ng kanyang kasawa. "Bert, tapos na sila. Malayo na ang narating na mga anak natin. Pero eto pa rin ako. Naglalako ng suman. Hindi ko alam kung kailan ako titigil. Pero siguro, hindi pa ngayon," bulong niya habang tumutulo ang luha sa pisngi. Bawat patak ng kape sa tasa ay tila alon ng kanyang alaala. Hindi man siya umaasa sa pagkilala,
May mga araw na nararamdaman niyang tila nililimot siya ng lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag, parang malagkit na bigas na humahawak sa dahon ng saging. Hindi bumibitaw kahit mainit, kahit mahigpit. Sa mga mata ng marami, si Aling Letty ay isa lamang matandang tindera ng suman. Ngunit sa puso ng kanyang mga anak, sa mga batang kanyang pinakakain, sa mga driver na napapangiti niya sa bawat benta, siya ay bayani. At sa darating na mga araw, hindi niya alam, ang simpleng buhay niya ay muling masusubok at masisilayan ng buong bayan kung sino nga ba talaga si Aling Letty. Sa bawat benta ni Aling Letty ng suman, may kasamang dasal. Hindi lamang para sa araw-araw niyang kita, kundi para sa kaligtasan at kaginhawahan ng kanyang mga anak. Sa mata ng marami, siya'y isang simpleng tindera. Ngunit sa kanyang puso, siya'y isang ina na may 3 bituin sa kanyang mundo. Sina Enzo, Jasmine at Miguel. 25 taon na ang nakalilipas nang una niyang isinama si Enzo sa palengke. 4 na taong gulang pa lamang ito noon, madalas pang nakatungtong sa upuan habang nagbibilang ng sukli. Matalino si Enzo kahit bata pa. Mahilig magtanong, "Nanay, bakit po palaging maaga ang gising natin?" Tanong ni Enzo habang inaabot ang bayong ng suman. "Para mauna tayong makabenta, anak, at para may pambili tayo ng bigas sa tanghali," sagot ni Aling Letty, sabay haplos sa ulo ng anak. Lumaki si Enzo na masikap at mapagmasid. Naging scholar sa Science High School at sa tulong ng matitipid na kinikita ni Letty, naipasok siya sa isang state university sa Maynila sa kursong civil engineering. Sa bawat remittance na padala ng anak mula Dubai, ay tahimik na luha ang kapalit sa mata ni Letty. "Ma, pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakatawag." Mensahe ni Enzo isang gabi, "Ang dami kasing proyekto sa site, pero padating na ulit ang allowance mo next week." Ngumiti lang si Letty habang binabasa ang mensahe sa kanyang mumurahing cellphone. Hindi siya marunong gumamit ng smartphone, pero kabisado niya ang mga pindutan ng lumang keypad phone. "Hindi mo kailangang magpadala, anak. Basta't ligtas ka at nakakakain ng maayos, sapat na sa akin yon." Pabulong niyang sagot kahit alam niyang hindi iyon maririnig. Si Jasmine, pangalawa sa magkakapatid, ay pinakamasayahin. Mahilig itong umawit habang tumutulong sa pagluto ng suman noong siya'y nasa kolehiyo pa lang. Nagtapos siya ng kursong nursing sa tulong ng scholarship mula sa isang NGO na tinulungan ni Letty noon ng suman para sa feeding program. "Ma, gusto ko pong tumulong sa mga batang gaya ng tinutulungan natin noon," sabi ni Jasmine. Minsang binisita siya sa ospital kung saan ito nag-OJT. "Gusto kong mag-abroad pero hindi para magpayaman. Gusto kong magbigay din ng pag-asa." Bago siya umalis papuntang Canada, halos hindi matigil sa iyak si Letty. Hindi dahil sa pangungulila, kundi sa takot na baka mapagod ang anak sa pag-aalaga sa ibang tao habang nakakalimutan ng sarili. "Kaya mo yan, anak. Dala mo ang puso ng ina mo," wika ni Letty habang isinusukbit ang maliit na rosary sa bag ni Jasmine. Hindi man madalas makauwi, sinisigurado ni Jasmine na tumatawag siya kay Letty tuwing linggo. Minsan ay umiiyak ito sa telepono. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. "Ma, na-promote ako. Naging head nurse ako sa ward," kwento niya, habang naririnig ni Letty ang ingay ng ospital sa likod. "O diba sabi ko sa'yo, walang hindi kayang abutin ng batang may pusong may malasakit," sagot ni Letty, sabay tingin sa larawan ni Jasmine sa altar. At si Miguel, ang bunso, ay may pinakamatinding sakripisyo. Lumaki siyang saksi sa hirap ng ina. Nakita niya kung paano tumigil ito sa pagkain minsan para maibigay ang kanyang baon. Naging consistent honor student si Miguel at nakapasok sa isang private university dahil sa academic excellence. "Ma, gusto ko pong mag-aral sa ibang bansa," sabi niya isang gabi habang tinutulungan si Letty sa paghuhugas ng kaserola. "E di mag-aral ka, basta't hindi mo ako ipagbibili," biro ni Letty. "Hindi ko po kailanman ipagkakahiya na ako'y anak ng tindera ng suman," buong tapang na sagot ni Miguel. Sa tulong ng isang international scholarship, nakarating siya sa New York.
Doon, nagtapos siya ng Finance and Economics at naging analyst sa isang kilalang kumpanya. Sa edad na 23, nakapagpatayo na siya ng sarili niyang apartment at nagsimula ng maliit na investment firm na naglalayong tumulong sa mga small business owners sa Pilipinas. Ngunit kahit may kaya na, hindi nagbago si Miguel. Buwan-buwan siyang nagpapadala kay Aling Letty, pero hindi lang pera, kundi sulat kamay na liham. Sa bawat liham, binabalik-balikan ni Letty ang mga alaala ng batang minsang nangarap habang hawak ang lapis at lumang notebook. Ma, ikaw ang una-ong investor. Hindi ko ito makakamit kung hindi dahil sa suman mo. At kahit sinong makarinig na mga ito ay mapapaluha. Isang ina na walang social media, walang pangalan sa pahayagan, ngunit naging ugat ng tagumpay ng 3 anak na ngayon ay nagtatahak ng tanina kanilang daan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang tahimik na panata ni Aling Letty. Huwag ipagmalaki ang tagumpay. Hindi dahil sa hiya, kundi sa paniniwalang ang tunay na dangal ay hindi sinisigaw. Nanay, bakit hindi mo ikinukwento sa mga tao ang tungkol sa amin? Tanong ni Enzo minsan sa telepono. Kasi anak, gusto kong makilala ako bilang Letty, hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa pagiging ako. Sa pagiging ina, sa pagiging tao, sagot niya. Hindi alam ni Letty na sa likod ng kanyang kababaang loob, may paparating na pagsubok, isang eksena na ilalantad ang tunay niyang pagkatao sa mata ng lipunan. Isang pangyayaring babago sa pananaw ng mga hindi nakakikilala sa kanya at mas higit pa sa mga humusga. Sa tuwing may mga padala ang mga anak mula sa ibang bansa, hindi ito ginagastos ni Aling Letty sa mamahaling gamit o pagkain sa labas. Kadalasan ay iniipon niya ito para sa mga gastusin sa bahay, pagpapagawa ng sirang bubong o pagdagdag ng puhunan sa negosyo ng suman. Ngunit may mga pagkakataon din na nagpapasama siya sa pamangkin niyang si Trina sa mall upang mamili ng bigas sa grocery, bumili ng tela para sa bagong kurtina o simpleng mamasyal para maiba ang simoy ng araw. Isang Sabado ng hapon, habang mataas pa ang araw, ay nagpasya si Letty na sumama kay Trina sa isang mall sa syudad. Hindi siya sanay sa mga lugar na may aircon, ilaw na kasing liwanag ng tanghali at tindahang puro banyaga ang tatak. Pero para kay Letty, ang simpleng paglalakad-lakad sa loob ng mall ay para bang pagbisita sa ibang mundo. Isang mundo na matagal na niyang iniwasan. Ay, dito muna tayo sa grocery, tapos daan tayo sa ukay sa itaas. May nakita akong magandang dress na bagay sa inyo, sabi ni Trina habang hawak ang maliit na listahan ng mga bibilhin. Naku iha, wag na. Sayang lang ang pera. Mas mabuting ibili mo na lang yan ng bigas o mantika. Ngunit hindi na rin nakatanggi si Letty. Habang papunta sila sa grocery, napansin niyang may ilang grupo ng kababaihang halos kasing edad ni Trina ang nakatambay sa gilid ng hallway. May hawak na milk tea, suot ang mga mamahaling blouse at parang laging handa para sa photoshoot. Isa sa mga ito ay biglang tumingin sa kanya at napailing. Grabe naman, may tindera ng kakanin sa mall? Bulong ng isa habang nakatawa. Si Letty, dala-dala pa rin ang kanyang bilao ng suman, ay tumigil muna sa tapat ng isang bench upang hintayin si Trina na sumilip sa isang butik. Habang nakaupo, may isa sa mga kababaihan ang biglang lumapit at nakakunot ang noo. Ate, bawal po yata maglako rito. Sa labas lang ang tindahan, hindi dito sa loob ng mall. Sabay nangisi ng babae. Halatang hindi ito empleyado ng mall, kundi isa lamang sa mga social climber na madalas magpanggap na may koneksyon. Hindi po ako naglalako. May dala lang akong suman para sa pamangkin ko. Mamaya kasi kakain kami bago umuwi. Sagot ni Letty ng mahinahon, sabay tapik sa bilao niya. Pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, biglang sumingit ang isa sa mga kaibigan ng babae. Guys, ang perfect ng lighting dito. Kuna natin ang video. Ang aesthetic. Local tindera in a luxury mall. Sabay kuha ng cellphone at pinindot ang record. Sa video, tila ba ginagawang katatawanan si Letty habang sinasabing, nag-fancy shopping ang vendor ng suman. Naglakad si Letty palayo, hawak pa rin ang bilao, bitbit ang bigat na hindi lang galing sa laman, kundi sa mga matang mapanghusga. Ngunit hindi siya nagpakita ng galit.
Sanay siyang laitin, sanay siyang maliitin. Pero ang hindi niya kailanman natanggap ay ang pagtatawanan siya habang wala siyang ginagawang masama. Pagkalabas ng butik ni Trina, agad siyang lumapit sa tiyahin. "Nay, okay lang ba kayo? Parang namutla po kayo." "Wala ito, iha. Tara na't bumili na tayo ng suka. Marami pa akong lulutuin bukas." Ngunit napansin ni Trina na may ilang taong nakatingin sa kanila habang tinatawa-tawanan ang screen ng cellphone. Isa pa nga ay sumigaw, "O ayan na, may suma na sa mall." Sa mga panahong iyon, hindi umiimik si Letty. Sa halip, mas pinili niyang manatiling tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikan niyang iyon ay ang kirot na unti-unting bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit ang simpleng pagdadala ng suman na simbolo ng sakripisyo at kabuhayan para sa kanya ay naging dahilan para siya'y pagtawanan ng mga taong walang kaalam-alam sa kanyang pinagdaanan. Sa sulok ng kanyang isip, gusto niyang sabihin, hindi mo kailangang magsuot ng mamahaling damit para maging marangal. Hindi mo kailangang mag-Ingles para ipagmalaki ang sarili mong hanap buhay. At hindi mo kailangang ipagmayabang ang pinanggalingan mo para lang respetuhin. Ngunit pinili niyang lunukin ang lahat. Hindi ito ang unang beses na siya'y hinusgahan at tiyak na hindi po ang huli. Lumapit ang isang security guard matapos ang ilang saglit. Maayos ang tindig, ngunit halatang apektado ng sitwasyon. "Pasensya na po, nanay. May nagreklamo po kasi na may naglalako raw dito. Sana po, sa labas na lang po kayo maghintay." Tumango si Letty at mahinang gumiti. "Ayos lang iho, uupo lang sana ako saglit. Uuwi na rin kami." Pagkalabas nila ng mall, hindi na nagsalita si Letty. Tahimik siyang naglakad pa uwi habang si Trina ay nakayuko, naiinis sa mga nangyari. Hindi man niya nasaksihan ang buong pangyayari, batid niyang may hindi magandang ginawa sa kanyang tiyahin. Pagka-uwi nila sa bahay, agad siyang umupo sa kahoy na bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang hangin. "Minsan, hindi ko alam kung bakit ganyan ang mga tao, Trina." Mahina niyang sambit, para bang pagmukhang mahirap ka, wala ka ng karapatang pumunta sa lugar na gaya ng mall. Umupo si Trina sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. "Nay, darating ang araw, sila mismo ang lalapit sa inyo at hihingi ng tawad." Hindi sumagot si Letty, pero sa loob-loob niya may mumunting apoy na nagsisimulang magliyab, hindi para gumanti, kundi para manindigan. Sapagkat may mga pagkakataong kailangan ding marinig ng mundo ang kwento ng isang ina, ng isang tindera ng suman na matagal nang binabalewala. At ang sandaling iyon sa mall, na tila isang eksenang mabilis lumipas sa mata ng iba, ay magiging simula ng pagbabago sa pananaw ng buong lipunan. Kinabukasan, maagang nagising si Aling Letty, gaya ng nakagawian. Ngunit ngayon, tila ba may kakaiba sa bigat ng umaga. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kirot ng tinamong kahihiyan sa mall o dahil naramdaman niyang may paparating na hindi inaasahan. Habang nilalagyan niya ng latik ang bagong lutong suman, ilang ulit siyang napahinto at napatitig sa pintuan ng kanilang maliit na kusina. Parang may inaantay ang kanyang puso. "Ano kaya kung sabihin ko na lang sa mga anak ko ang nangyari kahapon?" Bulong niya sa sarili. Pero ayoko namang mag-alala sila. Naging tahimik ang umagang iyon at matapos ang kanyang pananghalian, napagpasyahan niyang ipagpatuloy ang nakasanayang gawain. Magbenta ng kaunting suman sa gilid ng palengke, tapos ay bibisita sa simbahan para manalangin. Ngunit bago pa siya makalabas ng bahay, isang tawag mula sa kanyang pamangkin ang dumating. "Tita, may surpresa po kami sa inyo. Pero kailangan namin kayong puntahan dyan sa mall mamaya. Huwag kayong magtaka ha?" Ani Trina sa kabilang linya. Puno ng excitement ang tinig. "Ay ano na naman yan, iha? Hindi ba't sapat na ang kahapon? Huwag niyo na akong dadalhin sa mga ganung lugar." Sagot ni Letty habang pinipilit maging mahinahon. "Basta po tita, sumama lang kayo. Magbihis kayo ng maayos. Tayo na lang ang bahala." Sabay baba ng tawag ni Trina bago pa man makapagtanggi ang matanda. 3:00 ng hapon, muling lumakad si Aling Letty papunta sa mall. Ngunit ngayon ay hindi na bitbit ang bilao ng suman. Sa halip,
Dala niya ang isang lumang handbag at suot ang kanyang pinakamaayos na bestida. Isang simpleng kulay beige na binili pa niya noon sa ukay-ukay. 3 taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad sa harap ng mall, naramdaman niyang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagdating sa main entrance, hindi na siya pinalabas ng guard gaya ng kahapon. Sa halip, iginagalang siya at may nagsabing, "Kayo po ba si Aling Letty? Dito po kayo, ma'am. May nag-aabang po sa inyo sa loob." Naguluhan siya, ngunit sumunod. Habang papasok, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Tila kilala na siya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Sa mismong lobby ng mall, kung saan kahapon siya pinagtawanan, ay nandoon ang 3 taong matagal lang hindi niya nakita ng sabay-sabay. Ang kanyang mga anak. Una niyang napansin si Miguel. Ang bunso, suot ang dark gray suit na akma sa isang corporate executive. Hawak ni O ang cellphone habang kausap ang isang lalaki na tila assistant. Nang makita si Letty, agad itong ngumiti at sumalubong. "Ma," sambit nito habang niyakap siya. "Aba, bakit parang pumayat ka?" Sumunod lumapit si Jasmine. Naka-nurse uniform pa. "Surprise, ma! Galing akong airport diretso rito. Hindi mo ba ako na-miss?" At ang huli si Enzo, may dalang maleta, halatang bagong dating mula sa biyahe. "Ma, ang tagal mong hindi nagsabi na ganito na pala ang itsura mo. Bakit hindi mo sinabi sa amin ang nangyari kahapon?" Hindi makapagsalita si Letty. Sa loob ng maraming taon, ito na siguro ang kauna-unahang pagkakataon na sabay-sabay siyang nakita ng 3 anak sa isang pampublikong lugar. At hindi lamang bilang mga anak na uuwi para magbakasyon, kundi bilang mga tagapagtanggol niya. "Papaanong?" nanginginig niyang tanong. "May nagpadala sa amin ng video, ma," sagot ni Miguel. "Kahit hindi mo sinabi, nakita namin kung paanong pinahiya ka. Hindi namin pwedeng palagpasin yon." Tumigil ang mga tao sa paligid. Sa lobby, unti-unting nagtipo ng mga staff ng mall, ilang customers, at maging ang mga kababaihang nambastos kay Letty kahapon. Lahat sila'y natigilan. Tila may nahulaan na sa tagpo. Lumapit si Jasmine sa isa sa mga babae at nagsabing, "Baka gusto mong humingi ng paumanhin. Ang ina naming pinagtawanan mo. Siya ang dahilan kung bakit kami nandito. Dahil sa kanya, nurse ako ngayon sa Canada." Hindi agad nakaimik ang babae. Napalunok ito at umatras ng bahagya. Si Enzo naman ay hinarap ang mga staff ng mall. "I hope next time you treat everyone with dignity. Whether they're selling suman or wearing a suit, they deserve respect." Tahimik si Letty, pero sa loob-loob niya, may halong lungkot at tuwa. Hindi niya hiniling na ipaghiganti siya ng mga Hindi niya kailanman pinangarap na ipagmalaki ang mga ito bilang ganti sa lipunang mapanghusga. Ngunit ngayong nandoon na sila, lumalaban hindi sa ngalan ng kayabangan, kundi sa ngalan ng dangal, tila may luhang pilit na tumulo sa kanyang pisngi. "Huwag na, mga anak," aniya habang pinipigil ang pag-iyak. "Hindi natin kailangang patunayan kanino man kung sino tayo. Basta't alam natin ang totoo, sapat na yon." Ngunit ang totoo'y hindi na nila mapipigilan ang pagbabagong nagsisimula ng kumalat. Sa pagdating ng kanyang mga anak sa mismong lugar kung saan siya inalipusta, ay tila nagising ang konsensiya ng marami. At mula sa mga aninong minsang itinatago ng mundo ng mayayaman, ay lumitaw ang liwanag ng pagkilala sa isang inang matagal nang nagsilbi sa katahimikan. "Ma, tapos na ang panahon ng pananahimik. Panahon na para marinig ka," wika ni Miguel habang pinipisil ang kanyang kamay. At sa mismong araw na iyon, sa gitna ng mall na minsang naging pook ng panghihiya, ay muling itinindig ng mga anak ang dangal ng ina nilang tindera ng suman. Hindi para ipagyabang, kundi para itama ang mali at ipaalala sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa suot, kundi sa pinagmulan. Walang sino man sa mall ang nakapagsalita agad. Sa gitna ng main lobby, tila isang eksenang pinindot ang pause button ng buong paligid. Ang mga mata ng tao'y nakatuon kay Aling Letty at sa 3 anak niyang niyakap siya sa magkabilang gilid, para bang isang makapangyarihang larawan ng tagumpay ng isang ina
na tahimik na lumaban sa hirap at pangungutya. Ang mga babaeng nang hamak sa kanya kahapon na ngayoy nakatayo sa di kalayuan ay hindi malaman kung saan ibabaling ang tingin. Lumingon sila sa isa't isa. Ang isa'y pinipigilan ang panginginig ng kamay, habang ang isa'y pilit na pinapahid ang luha ng hiya. Ang third member ng kanilang grupo, na kahapon pa'y pinakaaktibo sa pagvideo, ay yumuko na lamang, parang nabulol ang dila at hindi na nakuhang ilabas ang cellphone. Maya-maya, dumating ang manager ng mall, isang lalaking nasa edad 40, suot ang barong at may kalmadong muka. Nilapitan nito ang mag-iina at huminto sa harap ni Aling Letty. "Ma'am, kami po ay taus-pusong humihingi ng paumanhin sa nangyari kahapon. Hindi dapat umabot sa ganon. Ang seguridad at paggalang sa bawat mamimili, anuman ang estado sa buhay, ay tungkulin naming protektahan. Kami po ay labis na nahihiya." Tahimik lang si Letty sa umpisa. Ngunit nang makitang totoo ang sinseridad sa tinig ng lalaki, marahang tumango. "Wala pong masamang loob," sagot niya, mababa at kalmado ang boses. "Ang mas masakit po sa lahat ay hindi ang mapalayas, kundi ang pagtawanan ang pinagpaguran mo. Pero kung ang mga anak ko ay di na tumigil sa pagsisikap, bakit ako titigil?" Sa di kalayuan, may narinig silang bulungan. Siya pala yung nasa video sa TikTok, yung pinahiya kahapon. At sa isang iglap, may lumapit na mamimili, isang ginang na may dalang anak. "Ma'am, kayo po ba si Aling Letty? Kayo po ba yung gumagawa ng suman sa palengke ng San Pedro?" Tanong ng babae habang hawak ang anak na nakangiping nakatingin sa kanya. "Ako nga po eh. Nakita niyo po ba yung video?" May bahagyang ngiti sa labi. "Pero hindi lang po namin nakita kung paanong pinagtawanan kayo. Nakita rin namin kung gaano ka kayo katatag. Pinanood po ng asawa ko at sabi niya gusto niyang tikman ang suman niyo. Pwede po ba kaming bumili?" Natawa si Letty ng bahagya. "Naku, wala po akong dalang paninda ngayon. Hindi ko po kasi akalaing may interes pa." Ngunit bago pa siya matapos magsalita, sumingit si Jasmine. "Ma, may dala ako. Yung tinabi niyo kahapon, nilagay ko sa Tupperware. Nasa kotse." Tumakbo si Jasmine at bumalik na may bit-bit na mga suman sa simpleng lalagyan. Ibinigay ito sa ginang na halos mangyak-ngiyak. "Ito po ang suman na nagpalaki sa amin." Sambit ni Jasmine habang inaabot ang isang pakete. Dumami ang lumalapit sa kanila. May ilang staff na lumapit upang makipagkamay kay Aling Letty. Ang ilan ay nag-selfie. May mga estudyanteng nagsabing nakita nila siya sa trending video at nais nilang matutong gumawa ng suman gaya niya. "Ma'am Letty," sabi ng isa sa kanila, "yung nanay ko po ay OFW. Tuwang-tuwa siya nang makita kayo. Sabi niya, parang siya raw kayo, laban lang ng laban." Hindi na malaya ni Letty na unti-unti nang bumabalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Hindi dahil sikat siya, ayaw niya ng ganon. Kundi dahil sa unang pagkakataon, nakikita siya hindi bilang matandang may bilao sa ulo, kundi bilang ina na matatag, may dangal at may kwentong kailangang marinig. "Miguel," bulong ni Letty sa bunso niyang anak. "Hindi ako sanay sa ganito. Parang sobra naman yata ang eksenang ito." "Hindi ma," sagot ni Miguel habang nakangiti. "Matagal ng panahon na ikaw ang tahimik na bida sa kwento ng buhay namin. Panahon na para makita yun ng iba." Napansin ni Enzo na may cameraman mula sa isang lokal na news station na nakatayo sa di kalayuan. "Pasensya na po, Ma'am Letty. Nabalitaan po kasi namin kayo, yung viral na tindera ng suman na pinahiya kahapon. Pero ngayon, parang ibang-iba na po ang eksena," sabi ng mamamahayag. "Pwede po ba kayong ma-interview kahit sandali?" Nagkatinginan ang mga anak ni Letty, sabay tango ng bunso bilang senyas ng pagpayag. Ngunit si Letty sa halip na magsalita agad, ay lumapit sa kamera, hawak ang isang suman at nagsabing, "Hindi ako artista, hindi rin ako politiko. Isa lang akong nanay, pero kung may gusto man kayong matutunan mula sa akin, ito lang yon. Kahit maliit ang paninda mo, kahit simpleng tao ka lang, may halaga ka. At ang dangal mo, kahit pagtawanan pa ng iba, ay hindi kailanman pwedeng agawin sa'yo." Tahimik muli ang paligid matapos ang kanyang salita. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na dulot ng panghuhusga.
ito'y bunga ng paggalang. At habang lumalakad balabas ng mall ang mag-iina, tila ba may liwanag na sumusunod sa kanila. Liwanag na hindi galing sa araw, kundi mula sa katotohanang minsan. Ang mga pinakatahimik na kwento ang siyang pinakamaririnig ng mundo. 2 araw matapos ang insidente sa mall, isang video ang kumalat sa social media. Hindi ito ang naunang kuha kung saan pinagtawanan si Aling Letty, kundi ang kabuuan ng pangyayari. Mula sa paglapit ng 3 anak niyang matagumpay, hanggang sa pahayag niya sa kamera tungkol sa dangal ng isang ina. Isang vlogger na saksi sa buong tagpo ang nag-upload nito sa kanyang channel at sinamahan ng caption, "Tindera ng suman, binastos sa mall." Pero nang dumating ang mga anak niya, lahat tahimik. Sa loob lamang ng 12 oras, umabot sa mahigit 2 milyong views ang video. Trending ito sa Facebook, Twitter, TikTok at maging sa YouTube. Lumikha ito ng malawak na talakayan, hindi lamang tungkol sa respeto sa mga nagtatrabaho sa mabababang posisyon, kundi sa tunay na kahulugan ng tagumpay, dignidad at pagmamahal sa magulang. Hindi ko mapigilang umiyak habang pinapanood ko ito, sabi ng isang netizen. Naalala ko ang nanay ko na naglalabas sa mga bahay-bahay para lang mapagtapos kami ng kapatid ko. Ngayon, isa akong nurse. Saludo po Aling Letty. Mga anak niyang sobrang humble, walang pasiklap. Ang ganda panoorin na pinaglaban nila ang ina nila, hindi para magmalaki, kundi para itama ang mali. Dagdag ng isa pang komento na may 10,000 likes. Samantala, ang mga babaeng nambastos kay Aling Letty sa mall ay pinutakti ng batikos. Kinilala ng mga netizen ang isa sa kanila bilang isang content creator na mahilig mag-prank sa mga taong nasa lansangan. Mabilis na nagsara ito ng kanyang account matapos makatanggap ng libu-libong mensahe ng galit mula sa publiko. Kung may natutunan ako sa video na ito, ani ng isang vlogger sa kanyang reaction video. Ito ang katotohanang hindi mo pwedeng sukatin ang halaga ng tao base sa kanyang pananamit, paninda o estado sa buhay. Minsan, yung akala mong hamak na tindera lang, yan pala ang bumubuo ng mga pangarap ng buong pamilya. Sa bahay ni Aling Letty, hindi niya agad nalaman ang laki ng epekto ng video. Nalaman lang niya ito nang dumagsa ang mga mensahe sa anyang lumang cellphone. "Tita, trending ka na po," sigaw ni Trina habang papasok sa kanilang bakuran. Halos lahat ng Pinoy sa abroad pinapalakpakan ka sa comments. "Anong trending?" tanong ni Letty habang pinipiga ang pasang tuwalya sa lababo. "Ay nako iha, baka kalokohan na naman yan." Ngunit nang ipakita ni Trina ang video, unti-unting nanlambot ang tuhod ni Letty. Nakita niya ang sarili niyang umiiyak sa kamera habang niyayakap siya ng kanyang mga anak. Napahawak siya sa dibdib habang pinapanood ito. "Ako ba yan? Diyos ko po." "Hindi lang po kayo yan, tita," ani Trina. "Kayo po ang naging boses ng napakaraming ina. Sinasamba kayo ngayon sa internet." Hindi nagtagal, kinontak siya ng ilang mga media outlet. May producer mula sa isang sikat na morning show ang tumawag, humihiling na makapanayam siya sa studio. May isang online publication naman na nagtanong kung pwede raw silang mag-feature tungkol sa negosyo niyang suman. At hindi lang yon, isang kilalang brand ng food products ang gustong makipag-collab para sa special edition ng suman ni Nanay Letty. "Ma, may proposan sila." Kwento ni Jasmine sa video call kinagabihan. "Gusto nilang ilagay ang mukha mo sa packaging. Pero kung hindi ka komportable, pwedeng likod mo na lang." "Likod?" natawa si Letty. Baka akalain nilang buntis ako niyan." "Ayoko ng kung ano-anong palabas. Gusto ko lang gawin yung alam ko." Ngunit kahit ayaw niyang ipagmalaki ang sarili, ramdam ni Letty na may mas malaking misyon na tila itinutulak sa kanya ang pagkakataon. Hindi lamang tungkol sa suman ang kwento niya ngayon. Ito'y tungkol sa paninindigan, sa pagpapakumbaba at sa pagbibigay halaga sa mga ina na matagal nang isinasantabi ng lipunan. Sa gabi, habang nakaupo sa kanyang papag, hawak ang lumang rosaryo na pamana ng kanyang ina, nanalangin siya. "Panginoon, kung ito pong lahat ay para mas mapalapit ako sa kapwa ko at mas makatulong pa ako sa iba, gamitin mo po ako. Pero kung ito'y pagsubok lang ng yabang, ako na po ang aatras." Kinabukasan,
Habang naghahanda siyang muli ng mga suman, dumating si Mang Ben, ang kartero. "Aling Letty, may sulat po kayo galing sa Canada?" Binuksan niya ito at binasa ang liham mula sa isang samahan ng mga Filipino mothers abroad. Nagsasaad ito ng imbitasyon para sa kanya na maging keynote speaker sa isang online conference na may temang "Ina ka, bayani ka." Napabuntong hininga siya. "Bakit kaya ako?" tanong niya kay Trina. "Dahil kayo ang bumuhay sa maraming panibagong pag-asa, tita," sagot ng pamangkin. "At dahil sa wakas, nakita na rin ng mundo kung sino talaga si Aling Letty." Habang lalo pang lumalawak ang epekto ng viral video at dumadagsa ang mga paanyaya para kay Aling Letty, napilitan siyang huminto muna sa pagbebenta ng suman sa palengke. Hindi dahil sa lumaki na agad ang kita o dahil napagod siya, kundi dahil sa dami ng taong gustong makilala siya. Ang dati tahimik na pwesto niya sa palengke ay naging sentro na ng pansin. Ang simpleng bilao ng suman na minsang binabaliwala, ngayon ay tila ginto sa paningin ng marami. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran, nilapitan siya ni Enzo na kararating lang mula sa Dubai. "Ma," sambit nito habang may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. "Naisip ko lang, gusto mo bang ikwento mo sa amin ang buong pinanggalingan mo? Yung simula pa lang bago kami ipinanganak." Hindi agad sumagot si Aling Letty. Matagal siyang napatitig sa tasa ng tsa na inilapag sa harap niya. Sa mata niya ay bumalik ang mga taon ng kabataan niya, ang mga panahong wala pa siya sa kasalukuyang pagkakilala ng marami. Nagsimula lahat sa pagiging ulila ko. Mahinang wika ni Letty. 14 pa lang ako noon. Namatay si nanay sa hika. Wala na akong ama, kaya kinupkup ako ng lola ko. Siya ang nagturo sa akin magluto ng suman, hindi para magnegosyo, kundi para may makain kami sa hapon. Nung araw, walang electric stove, walang ref. Gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw para maggiling ng bigas sa mano-mano, magluto sa kahoy at magbalot sa dahon. Sa bawat isang suman na maibenta ko noon ng piso, pakiramdam ko'y isa na akong reyna. Tumahimik si Enzo. Alam niyang may mabigat na kasaysayan sa bawat suman, pero ngayon lang niya ito naririnig ng buo. "Paano kayo nagkakulala ni Papa?" tanong niya muli. Si Bert." Ngumiti si Letty habang pinipisil ang medalyon sa kanyang kwintas. "Nagkita kami sa simbahan. Karaniwan lang siyang karpintero, pero napakabait. Hindi siya marunong manligaw. Basta isang araw, binigyan niya lang ako ng walis tambo at sabi niya, 'Para sa bahay natin balang araw.' Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak noon." Napangiti si Enzo. "Parang ikaw nga, Ma. Hindi pala bigla, pero kapag nangako, seryoso. Nang magkaanak na kami, halos hindi ako makatulog sa gabi. Gising si Bert sa madaling araw para sa trabaho. Ako naman, gising para sa suman. Kapag nagkasabay ang benta at ang sakit ng anak, pipiliin ko laging ang gamot kaysa sa asukal. Kaya minsan, plain lang ang suman, walang latik, walang kulay, pero may dasal." Humugot ng malalim na hinga si Letty. Pero ang pinakamasakit, yung aksidente ni Bert. Nahulog siya mula sa 3 palapag ng tinatayo nilang gusali. Patay agad. Hindi niya napigilan mapaluha sa harap ng anak. Yun ang unang beses na gusto ko nang isuko ang lahat. Wala ako ideya kung paano bubuhayin kayong 3. Hindi ko alam kung may silbi pa ako. Pero isang umaga, nakita ko si Jasmine, mahimbing na natutulog habang yakap ang sako ng bigas. Doon ko sinabi sa sarili ko, hindi ako pwedeng sumuko. "Ma," sambit ni Enzo habang hawak ang kamay ng ina. "Ngayon ko lang talaga naiintindihan ang ibig sabihin ng sakripisyo. Hindi lahat ng sugat ay kita sa balat, anak," sagot ni Letty. "Yung iba sa kaluluwang bumabaon. Pero ang tanong ay hindi kung gaano kasakit, kundi kung anong gagawin mo habang may sugat ka pa." Kinagabihan, dumating si Jasmine at Miguel. Nasa 1 linggo na silang nagsasama-sama sa bahay. Isang bagay na matagal lang hindi nangyari. Sa mesa, habang kumakain ng tinolang manok at suman sa latik, muling nagbalik ang mga alaala ng kahapon. "Ate, naalala mo bang panahong walang pambili si Ma ng bag mo sa eskwela?" tanong ni Miguel habang ngingunguya ang suman. "Oo,
Ginawan niya ako ng bag gamit ang lumang pantalon ni Papa. Naalala mo ba, Ma? Kumango si Letty habang natatawa. Nagmukha kang may designer bag noon. Letty brand daw, sabi ng kaklase mo. Nagdawanan sila. Ngunit sa gitna ng halakhakan ay may namuong katahimikan. Isang uri ng pananahimik na hindi dala ng lungkot kundi ng paggalang. Isang bigat na puno ng pasasalamat at pagkilala sa matinding pinagdaanan ng kanilang ina. Maya-maya, dumating si Trina. Bitbit ang ilang sulat mula sa barangay. Isa sa mga ito ay imbitasyon mula sa Women's Council ng San Pedro, humihiling na magsalita si Letty sa isang seminar tungkol sa micro-entrepreneurship para sa mga ina. Tita, binabasa ko pa lang. Naiiyak na ako, ani Trina. Ang dami pong gustong matuto mula sa inyo. Ano bang ituturo ko? Tanong ni Letty, halatang naguguluhan. Hindi naman ako nakatapos. Hindi naman ako eksperto. Nagtitinda lang ako. Hindi lang tita, sagot ni Trina. Kayo ang rason kung bakit may inspirasyon pa kaming mga simpleng babae sa barangay. Kayo ang muka ng hindi sumusukong ina. Hindi na nakasagot si Letty. Ngunit sa gabing iyon, habang pinapatay ang ilaw sa kusina at hinahaplos ang lumang apron na suot niya nung araw-araw siyang naglalako ng suman, alam niyang may bago ng kabanata sa kanyang buhay. Hindi man siya artista, politiko o kilalang negosyante, isa siyang patunay na sa likod ng bawat tinik sa buhay, may ina na tahimik lang lumalaban, nagsasakripisyo at sa huli, nagiging ilaw para sa marami. Isang linggo matapos lumabas ang video, tila hindi na matahimik ang simpleng bahay ni Aling Letty sa San Pedro. Araw-araw may dumadalaw, mga mamamahayag, kinatawan ng barangay, estudyanteng gustong magsagawa ng panayam para sa proyekto at maging mga tindera sa karatig palengke na nais lamang siyang kamayan at mapakinggan ang kanyang kwento. Mula sa pagiging tahimik na ilaw ng kanyang tahanan, si Aling Letty ay naging simbolo ng inspirasyon sa buong bayan. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang kanyang lumang kalan matapos magluto ng suman para sa mga kapitbahay na hindi pa rin mapakali sa pag-order ng kanyang produkto, dumating ang isang itim na SUV. Mula rito ay bumaba ang tatlong profesional na may dalang folder. May suot na corporate uniform na may logo ng isang kilalang food manufacturing company. Magandang hapon po. Kayo po ba si Mrs. Leticia Almeda? Tanong ng isa sa mga babae habang palapit. Opo, ako nga po. May kailangan po ba kayo? Sagot ni Letty habang inaayos ang suot niyang simpleng apron. Ako po si Marla, marketing head ng PhilFoods Inc. At ito po ang mga kasama ko mula sa product development. Napanood po namin ang video ninyo at nabighani po kami hindi lang sa kwento ninyo, kundi pati na rin sa suman na ipinakita roon. Nakapanayam po kayo sa TV at nakita naming maraming humanga sa produkto ninyo. Kung maari po, nais naming makipag-collaborate? Collab? Ulit ni Letty habang tumatawa. Para bang sabayang paggawa ng kakanin? Aba, hindi po ako ganun kagaling. Tinda-tinda lang po talaga. Napatawa rin ang mga bisita, ngunit agad ding ipinaliwanag ang layunin. Gusto po naming gawing limited edition product ang suman ni Nanay Letty para sa holiday season. Kami na po ang bahala sa production, packaging at distribusyon, pero kayo po ang magiging inspirasyon ng produkto. May larawan po ninyo sa likod ng kahon at isang kwento tungkol sa inyong sakripisyo bilang ina. May kita rin po kayong porsyento sa bawat benta. Paliwanag ni Marla habang inilalahad ang proposal. Hindi agad nakaimik si Letty. Noon lang siya nakarinig ng ganoong ideya. Sanay siya sa diretsong transaksyon. Benta, sukli, tapos. Ngayon biglang dadalhin daw ang pangalan niya sa buong Luzon? Hindi ko po alam kung handa ako diyan. Sabi niya matapos ang ilang saglit ng pag-iisip. Sanay lang po akong gumising ng maaga, magluto, magbalot at magbenta sa palengke. Baka po hindi ko kayang pumasok sa ganyang mundo. Ngunit bago pa siya tuluyang tumanggi, dumating si Miguel galing sa labas. Kagagaling lang mula sa opisina ng Municipal Hall kung saan may inaasikaso siyang investment project. Ma, sinong kasama natin? Tanong nito habang naglalakad papalapit. Anak, mga bisita. Gusto raw ng kumpanya nilang gawing produkto ang suman natin. May larawan pa raw ako sa kahon. Paliwanag ni Letty.
nahihiya at natatawa sa sarili. Lumapit si Miguel sa mga bisita, nakipagkamay at pinakinggan ang alok. Nang matapos na ang paliwanag, pinaupo niya ang ina sa lilim ng punong mangga. "Ma, napakagandang oportunidad nito. Hindi lang ito para sa kita. Ito ay para ipagpatuloy ang kwento mo. Hindi para sa social media, kundi para sa mga kababaihang tulad mo. Para malaman nilang pwede palang tumayo kahit ilang beses silang madapa." Nagwisip si Lepi. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, magaspang, may peklat ng mainit na latik at ng kalderong mabigat. Matagal na niyang iniukit sa sarili na ang tungkulin niya'y tapusin ang bawat araw nang may konting kita't galak. Ngunit ngayon, tila pinalalawak ng tadhana ang kanyang yugto. "Pwede po ba akong magdagdag ng isang kondisyon?" Tanong niya sa mga taga PhilFoods. "Siyempre po, ano po iyon?" Sagot ni Marla, sabik sa kasagutan. "Gusto ko po sanang kumuha ng mga kapwa ko tindera bilang bahagi ng proseso. Hindi po ako papayag na ako lang ang umangat. Marami pong Leti sa palengke, iba't ibang pangalan pero pareho kaming lumalaban araw-araw. Napanganga ang mga bisita sa kabutihan ng loob ni Leti. Ma'am, mas lalo po naming nais makatrabaho ang isang gaya ninyo. Pumapayag po kami. Bukas magpapadala po kami ng sample ng packaging para aprobahan ninyo." Kinabukasan, nagpadala nga ang kumpanya ng prototype ng kahon. Nakasulat sa harap, "Suman ni Nanay Leti, lutong ina, lakas ng pamilya, gawa ng kamay, inanday ng sakripisyo, pinatamis ng pagmamahal." Nasa likod ang kanyang larawan, suot ang apron at nakangiti habang may hawak na suman at sa ibaba ay ang maikling kwento ng kanyang buhay. Nang makita ito, napaluha si Leti. "Hindi ko akalaing ang simpleng suman ay aabot sa ganito," wika niya habang hawak ang prototype box. "Lahat pala talaga ng niluto mo ng may pagmamahal ay maaaring makaluto rin ng mas magandang kinabukasan. At sa susunod na buwan, sa bawat grocery, sa bawat estante ng mga kakanin, unti-unti nang lumaganap ang pangalan ni Leti. Hindi bilang celebrity, hindi bilang viral video subject, kundi bilang tunay na ina, tagaluto at huwaran ng sipag, tiyaga at danggal." Hindi inaasahan ni Aling Leti na ang mismong lugar na minsan ay naging dahilan ng kanyang pagluha ay siya ring magiging saksi sa isang pagbabalik. Hindi para manumbat, kundi upang maghatid ng bagong simula. Isang buwan matapos ang matagumpay na paglulunsad ng suman ni Nanay Leti sa buong Luzon, isang panibagong kabanata ang muling bumukas sa kanyang tahimik na buhay. Isang umaga, habang abala siya sa paglalagay ng natipirang mga suman sa bagong tindahang itinayo sa loob ng parehong mall na minsang nagpalabas sa kanya, may lumapit na 3 babae. Pamilyar ang mga muka at hindi niya kailanman inakalang muling masisilayan sa ganoong konteksto. Ang 3 ito ay ang grupo rin ng kababaihang unang nanalit, tumawa at nagvideo sa kanya noon. Naglalakad silang mabagal, halatang may mabigat na dalahin sa dibdib. Hindi sila tulad ng dati. Wala na ang mga mamahaling bag na isinasabit sa siko. Wala na ang naggagandahang damit o makapapal na makeup. Sa halip, nakasuot sila ng simpleng casual wear at tila nag-aalangan kung lalapit ba o babalik na lang. Napansin sila ni Leti. Tumigil siya sandali sa pag-aayos ng mga suman sa kahon at mahinahong ngumiti. "Kayo ba yung?" tanong niya, ngunit hindi na niya tinapos. "Opo, kami nga po tita," sagot ng isa sa mga babae. Si Rain, ang dating pinaka-vocal sa pangungutya. "Pasensya na po kung naistorbo namin kayo. Gusto lang po sana naming humingi ng tawad." Tumango si Leti, pinipilit gawing banayad ang mukha kahit naramdaman niyang muling sumikdo ang kanyang damdamin. Hindi siya galit, hindi na. Pero hindi niya rin may kakailang na numbalik ang bigat ng araw na iyon. "Ang hirap po ninyong lapitan ngayon tita," wika ng isa pa, si Hana. "Simula nang kumalat ang video, marami pong bumatikos sa amin. Nawalan ako ng mga endorsements. Wala na rin halos nanonood ng content ko. Ang totoo po, ilang beses ko nang gustong burahin ang sarili ko sa internet." Tumango ang isa pa sa kanila, si Ina, habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang maliit na bag. "Nadurog po talaga kami sa hiya.
Pero mas masakit po ang katotohanang hindi namin kailanman inisip noon kung ano ba ang pinanggalingan ninyo. Tinrato namin kayo gaya ng mga produkto sa display, hinusgahan sa panlabas, pero hindi binigyan ng pagkakataong maunawaan ang loob. Tahimik si Letty ng ilang segundo. Luminga siya sa paligid. Maraming mga mamimili ang abala sa pagbili ng suman sa kanyang stall. May mga batang tumatakbo. May mga magulang na nagtatanong kung may promo ang bundle. May mga college students na nagsiselfie kasama siya. At sa gitna ng lahat ng ito, narunan ang mga babaeng minsan siyang ipinahiya, ngayoy tila humihingi ng kaligtasan mula sa sariling konsensya. Huwag niyo nang ulit-ulitin ang paghingi ng tawad. Wika ni Letty habang inilalapag ang huling kahon sa mesa. Napanood ko ang live apology niyo noon sa social media. Naunawaan ko na. At pinatawad ko na rin. Laking gulat ng tatlong babae. Hindi nila inakalang ganun kadali lang sa babaeng kanilang sinaktan ang magpatawad. Talaga po, tita? Sambit ni Rain, halatang naiiyak. Paano niyo po nagawang maging ganun kabait? Umupo si Letty sa maliit na bangkito sa likod ng stall at tumingin sa kanila. Marami nang dumaan sa buhay ko na mas mabigat pa kaysa sa inyo. Ang asawa kong nasawi. Ang mga anak kong halos hindi ko na kayang pag-aralin. Ang gutom na naranasan ko noong wala akong benta. Kapag pinili kong manatiling galit, sino ang talo? Ako rin. Napayuko silang tatlo. Ngunit naramdaman ni Letty na may mas malalim pa silang nais ipabatid. Kung maari po, muling nagsalita si Hannah. Gusto po sana naming maging bahagi ng advokasya ninyo. Alam naming hindi kami karapat-dapat, pero gusto naming bumawi. Hindi para sa social media, kundi para matuto kami kung paano po mag-umpisa ulit. Natigilan si Letty. Tiningnan niya si Trina na noon ay nasa kabilang dulo ng stall. Inaasikaso ang resibo. Sumenya si Trina ng mahinang tango, waring nagsasabing, karapat-dapat silang bigyan ng pagkakataon. Sige, sambit ni Letty. Simula bukas, bumalik kayo dito. May mga supply kaming darating mula sa planta. Kailangan ko ng tulong sa packaging at sa accounting ng orders. Pero tandaan nyo, hindi kayo empleyado ko. Katuwang ko ngayo. Napaluhod halos si Rain sa harap niya habang hawak ang kanyang kamay. Salamat po, tita. Ipinahiya namin kayo, pero tinanggap nyo pa rin kami. Ang tunay na pagbawi, sagot ni Letty, ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At dito ngayon magsisimula. Kinabukasan, nakita ng marami sa mall ang tatlong dating socialites na ngayoy abala sa pag-aayos ng mga kahon ng suman. Suot ang simpleng puting polo at hairnet. Wala ng kamera, wala ng TikTok, wala rin silang PR team. Ngunit sa kanilang mga mata, may bagong ningning, ningning ng kababaang loob at ng pag-asang muling makapagsimula. At sa kabila ng lahat, si Aling Letty sa kanyang lumang bangko at apron na may mantasan ng latik ay ngumiti. Sa wakas, ang mga sugat ng kahapon ay unti-unting natabunan ng kapatawaran. Hindi siya nagtagumpay para ipamuka, kundi para maghatid ng pag-unawa. At sa pagtanggap niyang muli sa mga minsang naging kontrabida sa kanyang kwento, muling lumawak ang kanyang mundo, hindi lang bilang tindera ng suman, kundi bilang ina ng pagbabago. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa ibabaw ng bayan ng San Pedro, si Aling Letty ay abala na sa bagong gising na mundo ng negosyo. Isang mundong hindi niya inakalang papasukin sa edad na 52. Hindi na lamang siya basta tindera ng suman sa palengke. Ngayon, siya na rin ang pinuno ng isang lumalagong maliit na negosyo na pinangalanan ng mga anak bilang Letty's Legacy. Mula sa simpleng lutuan sa likod ng bahay, lumipat ang kanilang operasyon sa isang maliit ngunit maaliwalas na production kitchen na ipinatayo ng mga anak sa isang bakanteng lote malapit sa bahay. Doon, makikita ang maayos na pagkakaorganisa ng mga sangkap, malagkit na bigas, gata ng niyog, saging na saba, at iba't ibang klase ng latik. May mga stainless tables na pinagawa ni Enzo, industrial steamers na iniregalo ni Miguel, at isang maliit na air-conditioned office kung saan inaayos ang mga orders na umabot na sa libo-libo kada linggo. Ma, tingnan niyo po, sabi ni Jasmine habang pinapakita ang tablet. Nakapasok na tayo
sa top 5 best-selling native snacks sa isang delivery app. May nagsabi pa sa comments na the taste brings you back home. Ha? Hindi ko naman sila kamag-anak, natatawang sagot ni Letty habang inaayos ang taklob ng dahon sa suman. Pero salamat sa Diyos at salamat sa inyo. Hindi na bago kay Letty ang magpuyat at magpagod. Ngunit ngayong may katuwang na siya, tila mas magaan ang lahat. Hindi lamang dahil sa mga anak, kundi dahil sa mga dating tindera ng palengke na kinuha niyang mga tauhan. Mga kaibigan niyang minsang nagtitiis sa init at ulan na ngayoy may regular na sahod, SSS at PhilHealth. Isa na rito si Aling Bebang na dating nagtitinda ng kamote sa gilid ng palengke. Letty, hindi ko akalaing aabot tayo dito. Dati, nag-aagawan tayo ng lugar sa tapat ng simbahan. Ngayon magkakasama tayo sa isang aircon na kusina. Natatawang wika nito habang binibilang ang bagong order na 500 pirasong suman. Alam mo naman ako, Bebang, hindi ko kayang umangat ng ako lang. Kailangan nating itong itayo ng sama-sama, sagot ni Letty sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Bukod sa physical store at kitchen, sinimulan din ni Miguel ang online operations. Gumawa siya ng website na may kwento ni Aling Letty sa homepage. Sa bawat order ay may kalakip na note card. Gawa ng kamay, pinanday ng sakripisyo. Ipinakilala niya rin ito sa ilang OFW communities abroad. At hindi nagtagal ay nagsimula na ring tumanggap ng pre-orders mula sa Canada, Singapore at Qatar. Ma, may dumating pong email mula sa isang Pinoy supermarket sa California. Balita ni Miguel isang gabi. Gusto raw nilang mag-stock ng Letty's Legacy sa 3 branches nila. Nagulat si Letty. Paano yun? Di ba madaling mapanis ang suman? Nagawa na natin ang paraan, ma, paliwanag ni Miguel. Yung vacuum-sealed na packaging na pinagawa ko kay Ate Jasmine, pasado sa export standards. Tapos yung latik, nakahiwalay na bote. Pwede na sa international market. Napatingin si Letty sa anak at hindi napigilang mapaluha. Hindi ko sukat akalaing maririnig ko yung salitang export na may kinalaman sa suman na natutunan ko pa sa lola ko. Ngunit hindi lang produkto ang lumalawak, pati ang layunin. Sa payo ni Trina at tulong ni Jasmine, naglunsad si Letty ng isang maliit na programa sa barangay na tinawag nilang Gulay Gawa Ganda. Isang weekly training para sa mga solo parent at housewives. Tinuturuan silang magluto ng kakanin, gumawa ng sariling packaging at mag-budget ng maliit na puhunan. Kung kaya ni Letty, kaya rin natin, sabi ng isang kalahok. Hindi tayo kailangan ng milyon para makapagsimula. Kailangan lang natin ng puso at tapang gaya niya. Sa gitna ng paglago ng negosyo, si Letty ay nanatiling simple. Hindi siya bumili ng bagong sasakyan. Mas gusto pa rin niyang sumakay sa tricycle kung may lakad sa bayan. Hindi rin siya lumipat sa malaking bahay. Inayos lamang ang bubong, nagpalit ng kurtina, at inayos ang maliit na altar kung saan araw-araw siyang nagdarasal. Isang gabi, habang nagkakape sa bakuran, nilapitan siya ni Enzo. Ma, wika nito habang hawak ang isang envelope. Ito po yung initial profit natin sa last quarter. Pero gusto ko lang itanong, ayos lang ba talaga sa inyo ang hindi kumuha ng kahit piso? Hindi ko naman ito sinimulan para sa kita, sagot ni Letty. Ang gusto ko lang noon mabuhay tayong mag-iina. Ngayong okay na kayo, masaya na akong nakakatulong sa iba. Kung kikita man ako, sana puso ang puhunan, hindi presyo. Napayuho si Enzo, pinipigil ang luha. Ma, kayo talaga ang legacy. At sa katahimikan ng gabi, habang ang mga ilaw sa kitchen ay patay na at ang mga suman ay nakapahinga na sa mga kahon, nanatiling gising ang puso ni Aling Letty. Hindi bilang negosyante, kundi bilang ina, guro at huwara ng dangal. Hindi niya pinangarap ang pagiging sikat. Ngunit sa bawat palad na humahawak ng kanyang suman, sa bawat kwento ng ina na pinatatag ng kahirapan, at sa bawat batang nangangarap pa lamang, si Letty ay naging bahagi na ng kanilang pag-asa. Kahit na naging abala na si Aling Letty sa pag-asikaso ng negosyo, hindi kailanman nagbago ang kanyang prioridad, ang pamilya. Sa kabila ng lumalawak na operasyon ng Letty's Legacy,
pinananatili pa rin niyang personal ang ugnayan sa bawat anak. Ngunit iba na ngayon ang galaw ng mundo. Hindi na sila tulad ng dati na sabay-sabay kumakain sa isang mesa, naghahabulan sa labas ng bahay o sabay na nanonood ng telenovela tuwing gabi. Matagal na ring hiwa-hiwalay ng landas ang kanyang mga anak dahil sa kanilang propesyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya nang maisip ni Jasmine na magkaroon ng isang family Sunday sa bahay tuwing katapusan ng buwan, hindi ito tinanggihan ni Letty. Bagkus ay tuwang-tuwa pa siyang maghanda. Ipinagluluto niya ang paborito ng bawat isa, adobong manok para kay Miguel, pinakbet para kay Enzo, at sinigang na hipon para kay Jasmine. Parang reunion natin tuwing linggo, sabi ni Jasmine habang iniaayos ang mesa. At least ngayon mas madalas na kaming nandito. Oo nga anak, sa totoo lang, ito lang naman talaga ang gusto ko. Makasama kayo. Tugon ni Letty habang nilalagay ang huling mangkok ng kanin sa gitna ng lamesa. Dumating si Enzo mula sa labas. May dalang 6 na pirasong pandesal. Ma, pasensya na. Ito lang yung nabili ko sa bakery. Naubusan na raw ng bagong batch. Nako anak, sapat na yan. Mas mahalaga yung dinala mong katawan kesa sa dala mong tinapay. Sagot ni Letty habang tinapik ang braso nito. Nagpatuloy ang hapunan na puno ng kwentuhan, tawanan, at pagbabahagi na ng mga bagong karanasan. Si Miguel, na sa ngayon ay pansamantalang naka-leave mula sa trabaho sa New York, ay nagsabing balak na niyang magtayo ng microfinance program para sa mga single mothers sa probinsya. Ma, wika ni Miguel. Napagtanto ko na marami pa rin palang Letty sa labas. Mga inang halos walang ipantustos, pero kayang magbuo ng pangarap para sa anak. Gusto ko silang tulungan, gaya ng pagtulong mo sa akin. Napatingin si Letty sa kanya at marahang tumango. Kung galing sa puso mo yan anak, hindi ako tututol. Pero siguraduhin mong may sapat kang pahinga. Kahit may malasakit ka, hindi ka robot. Nagtawanan ang magkakapatid. Ngunit sa gitna ng tawanan, may isa pang dahilan ang mga anak ni Letty kung bakit sila laging nagtitipon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkain o pag-uwi. Ito ay tungkol sa unti-unting paglalapit ng loob na minsan nang napalayo. Ma, simula ni Jasmine. Aminin ko po, noong una may tampo ako. Akala ko noon, mas mahal mo sina kuya kasi lagi kang mas abala sa mga kailangan nila. Natigilan si Letty, ngunit sa halip na ma-offend, ngumiti siya ng may lungkot. Alam mo anak, hindi ko yon intensyon. Sa totoo lang, sa 3 kayong magkakapatid, ikaw ang pinakatahimik. Hindi mo kasi sinasabi kapag may problema ka. Kaya akala ko, kaya mo na lahat. Ganun po pala yon, sagot ni Jasmine, at may munting luha sa mata. Kaya minsan, pinilit kong patunayan na kaya kong maging matagumpay, kahit hindi ako humingi ng tulong. Pero anak, sabat ni Enzo, hindi mo kailangang patunayan yun kay Ma. Alam naman niyang kaya nating lahat. Pero iba pa rin yung sinasabi mo, yung nararamdaman mo. Tumango si Miguel. Tama si kuya. Kung noon pa tayo nagkakausap ng ganito, baka mas maaga tayong naging ganito ka-close. Tahimik si Letty sandali bago nagsalita muli. Walang handbook ang pagiging ina. Wala ring rehearsal. Ginagawa ko lang noon ang alam kong tama. Kung may pagkukulang man ako, sana'y mapunan ko sa mga susunod na taon. Mama, sambit ni Jasmine habang humawak sa kamay ng ina. Wala kang pagkukulang. Ikaw lang ang sobra. Mula noon, naging regular na ang kanilang pag-uusap hindi lang sa bahay kundi pati sa group chat na nilikha ni Miguel. Dito sila nagbabahaginan ng balita, litrato ng mga luto nila at kahit mga simpleng good morning messages. Minsan nagpadala si Enzo ng larawan ng bagong bahay na ipinatayo niya para kay Letty. Isang bungalow na may garden, solar roof at isang maliit na kapilya sa gilid. Ma, balak ko pong ipabless ito next month. Para sa inyo ito, hindi para sa pagyayabang. Gusto ko lang na sa pagtanda nyo, mas maayos na ang tirahan nyo. Hindi agad nakaimik si Letty. Sa mga mata niya ay bumalik ang alaala ng kanilang barong-barong na tinutuluan ng ulan tuwing bagyo. Bumalik ang mga gabing nagsisiksikan sila sa isang kwarto at ang mga panahong inaakala niyang hindi na siya makakabangon sa hirap. Mula sa bawayan at yero,
Ngayon may konkreto at halaman. Salamat anak. Pero kahit saan pa yan, basta kasama ko kayo, yun ang tunay kong tahanan. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nahubog muli ang matatag na pundasyon ng kanilang pamilya. Hindi na lang dahil sa tagumpay, kundi sa komunikasyon, pag-unawa at pagbubukas ng damdamin na matagal nang isinara ng panahon. Sa mata ng mundo, si Aling Letty ay isang matagumpay na negosyante. Pero sa mata ng kanyang mga anak, isa siyang dakilang ina. Hindi dahil sa dami ng kanyang naluto, kundi dahil sa init ng kanyang yakap, sa lalim ng kanyang pakikinig, at sa walang hanggang lakas ng kanyang pagmamahal. Lumipas ang 6 na buwan mula nang sumiklab ang kwento ni Aling Letty sa social media at unti-unti ay tumahimik na muli ang paligid. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay ang patuloy na pag-usbong ng kanyang negosyo at lalong pagtibay ng relasyon ng kanyang pamilya. Hindi na siya kailanman muling pinagtawanan sa mall at mas lalong hindi na siya itinuturing na tindera lang. Sa halip, inatawag na siya ngayon ng marami bilang ina ng bayan. Ngunit dumating ang isang liham na muling yayanig sa kanyang mundo. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga papel sa opisina ng kanilang maliit na planta, dumating si Trina, dala ang isang imbitasyon. "Tita, tingnan niyo po ito," sabik na sabi ng pamangkin habang inaabot ang envelope. Galing po ito sa Philippine Resilience Awards. Binasa ni Letty ang sulat, isang opisyal na paanyaya mula sa isang prestihiyosong institusyon na nagbibigay parangal sa mga Pilipinong nagpamalas ng di matatawarang katatagan sa gitna ng kahirapan, sakuna o diskriminasyon. Isa siya sa napiling Icon of Resilience and Motherhood ngayong taon. "Naku, bakit ako?" tanong niya habang hawak ang liham na parang may kabang halong takot. "Hindi naman ako sikat. Hindi rin ako sanay sa entablado." "Pero tita," sagot ni Trina, "hindi kailangan maging artista para maging inspirasyon. Kayo po yun. Alam ng buong bayan kung sino kayo." Kahit may alinlangan, hindi tinanggihan ni Letty ang paanyaya. Ginanap ang awarding ceremony sa isang sikat na convention center sa lungsod. Isinuot niya ang isang simpleng barong dress na ipinasadya ni na Jasmine at Enzo, maputing tela na may bordang suman sa laylayan. Sa halip na alahas, ang suot niya ay isang lumang kwintas na may pendant na larawan ng kanyang yumaong asawa. Pagdating sa venue, maraming kilalang personalidad ang naroon. Mga senador, artista, negosyante, at mga pinuno ng NGO. Ngunit nang ipatawad ang kanyang pangalan, ang buong entablado ay tila napuno ng liwanag ng isang hindi inaasahang bayani. Ngayong gabi, ating pararangalan ang isang simpleng ina mula sa San Pedro na nagtaguyod sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng sariling gawa, hindi lang ng pagkain, kundi ng dignidad. Si Aling Leticia Almeda, o mas kilala natin ngayon bilang Nanay Letty, sabi ng host. Tumindig si Letty mula sa kanyang kinauupuan. Habang naglalakad papunta sa entablado, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa bawat hakbang, naaalala niya ang mga gabing walang ulam, ang mga umagang walang kuryente, at ang mga panahong tanging ladik ang nakakapagpatamis sa hapdi ng sikmura. Pagdating sa gitna ng stage, tinanggap niya ang plake. Tumigil ang musika. Tinapik siya ng host sa balikat at binigyan ng mikropono. "Hindi ko po inakalang mapupunta ako sa harap ninyo ngayong gabi," bungad niya habang lumilingon sa mga tao. "Ako po ay hindi nagtapos ng kolehiyo. Hindi po ako marunong gumamit ng PowerPoint. Ang alam ko lang po ay paano magluto ng suman at paano magmahal bilang ina." Nagpalakpakan ang lahat. "Ang pagkukwento ko po sa inyo ngayong gabi ay hindi para ipagyabang ang aking nagawa, kundi para ipaalala na ang bawat ina, kahit tindera, kahit labandera, kahit tagaluto sa kanto, ay may puwang sa lipunan. At ang dangal po ay hindi ibinibigay ng kamera o award. Ito po ay hinuhubog ng pang-araw-araw na pakikibaka." Tahimik ang buong hall. Maging ang ilang personalidad ay nakitaang nagpupunas ng mata. Sa mga anak ko, Enzo, Jasmine, Miguel, salamat dahil hindi niyo ako tinuring na kahihiyan. Salamat at hindi niyo ako pinalitan.
kundi itinindig sa mata ng mundo. Tumayo ang tatlong magkakapatid at sabay na naglakad patungo sa entablado. Yumakap sila sa kanilang ina habang nagpalakpakan ang buong audience. Sa sandaling yon, hindi lamang parangal ang natanggap ni Letty. Natanggap niya ang respeto ng isang lipunang minsan siyang binansagan bilang walang class. Sa backstage, nilapitan siya ng isang business tycoon. Mrs. Almeda, sambit nito, kung handa po kayo, gusto ko kayong i-feature sa aming programa para sa mga community-based micro-entrepreneurs. Gusto naming gawing case study ang Letty's Legacy. Mimiti si Letty, ngunit marahan niyang itinango ang ulo. Salamat po. Pero ang pinakagusto ko lang po ay ang makitang yumayabong ang mga nanay sa palengke. Baka po doon na lang ako makatulong. Pagka-uwi nila kinagabihan, tahimik lang si Letty sa sasakyan. Napansin ito ni Miguel. Ma, okay lang po ba kayo? Okay lang anak. Iniisip ko lang, hindi ko akalain ang paggawa ng suman ay makakaabot sa ganito. Pero kung may isang bagay akong natutunan ngayong gabi, ito yun. Kapag ginawa mo ang trabaho mo ng may puso, kahit gaano ito kaliit, makikita at makikita ka ng langit. Pagdating sa bahay, inilagay ni Letty ang plake sa altar. Kasama ng rosaryo, larawan ng kanyang asawa at maliit na funsipiyo. Para sa iyo kayo, Bert, bulong niya. Kahit wala ka na, kasama ka pa rin sa bawat hakbang ko. Sa buhay ni Aling Letty, hindi kailanman naging layunin ang sumikat o kilalanin. Ngunit sa pagpapakumbaba niyang hindi kailanman nagbago, dumating ang gantimpalang hindi sukatan ng salapi kundi ng paggalang, pagkilala at inspirasyon. At sa puso ng bawat Pilipino na minsang nalugmok at bumangon, si Letty ay patuloy na nagsisilbing paalala. Ang tunay na lakas ay nakatago sa mga simpleng kamay, sa bawat balot ng suman, at sa diwang hindi kailanman pinayuko ng mundo. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik sa mas payapang daloy ang buhay ni Aling Letty. Hindi na siya araw-araw nakikita sa production kitchen at hindi na rin madalas lumalabas sa media. Ngunit ang kaahimikang ito ay hindi bunga ng pag-urong, kundi ng isang tahimik na tagumpay, isang uri ng tagumpay na hindi kailangang isigaw, kundi mararamdaman sa bawat kilos, sa bawat ngiti, at sa bawat simpleng ulam na inihahain sa pamilya. Nang ipasa ni Miguel ang pamamahala ng Letty's Legacy sa isang bagong operations manager na galing din sa hanay ng mga dating tindera ng palengke, naging simbolo ito ng tunay na layunin ng negosyo. Ang pagpapalaganap ng kabuhayan, hindi lang para sa pamilya, kundi para sa buong komunidad. Ang kumpanya ay lumawak na rin sa paggawa ng iba't ibang kakanin, bibingka, kutsinta at sapin-sapin. Pero sa bawat kahon, hindi nawawala ang imahe ni Aling Letty at ang linyang gawa ng ina, lasa ng alaala. Isang hapon, habang nagwawalis ng mga tuyong dahon sa kanilang bakuran, nilapitan siya ni Trina na may dalang kape at tinapay. Tita, tingnan niyo po, may sulat galing sa Department of Education. Sabik nitong sambit habang inaabot ang sobre. Binuksan ni Letty ang liham. Isa itong paanyaya para sa kanya na maging honorary speaker sa isang graduation ceremony ng mga Alternative Learning System ALS completers sa kanilang probinsya. Nababasa pa lang niya ang unang linya ay napangiti na siya. Bakit ako? Tanong niya kay Trina habang pinupunasan ang basang gilid ng sobre. Hindi naman ako nakatapos. Yan nga po ang dahilan, sagot ni Trina. Kasi kayo ang patunay na kahit walang diploma, pwede pa ring magtagumpay at maging ilaw ng iba. Naglakad si Letty patungo sa likod bahay kung saan naroroon ang bagong tanim niyang mga halamang gamot, luya, oregano at tanglad. Habang pinapainit ang tubig para sa tiyang tanglad, sumulyap siya sa maliit na kapis window ng kanilang bahay at minasdan ang loob. Tahimik, payapa pero punong-puno ng kwento. Maya-maya, dumating si Enzo, sakay ng kanyang kotse. Galing siya sa site visit sa isang proyektong tulay na isinusulong niya para sa barangay. Ma, kamusta po kayo? Bati niya habang binababa ang ilang grocery bags. Eto anak, binubuhay yung mga halaman. Parang ako lang, sinusubukang muling pasibulin ng lupa kahit minsan ay tuyot.
Biro ni Letty habang tinatanggap ang bag. Galing po yan kay Jasmine. Padala niya mula Canada. May kasamang vitamins din daw para sa inyo. Ngumiti si Letty at nagbuntong hininga. Ang daming biyayang dumating, Enzo. Pero alam mo kung anong pinakabiyaya sa lahat? Ano po ma, yung maramdaman pong hindi na ako nag-iisa. Na kahit sanay akong magluto ng mag-isa, magbuhat ng latik ng walang katuwang, ngayon alam kong may sumasalo na sa akin. Hindi sumagot si Enzo, pero marahang yumuko at niyakap ang kanyang ina mula sa likod. Ma, kayo ang pundasyon ng lahat ng ito. Hindi namin ito mararating kung hindi kayo tumindig sa kabila ng lahat. Ilang araw bago ang graduation speech, nagsimula ng maghanda si Letty. Hindi para sa ingranding pagsasalita, kundi para sa simpleng pananalitang magmumula sa puso. Isinulat niya ang ilang linya sa lumang notebook na ginagamit pa niya noon sa pagtutukos ng kita sa palengke. Sa mismong araw ng graduation, maraming mag-aaral. Karamihan ay mga nanay, tricycle driver, dating construction workers at batang lansangan ang naroon. Nakasuot sila ng simpleng toga. Karamihan ay nakangiti ngunit may bakas ng luha sa kanilang mga mata. Alam nilang ang araw na ito ay bunga ng sariling pagpupunyagi. Pag-akyat ni Aling Letty sa entablado, hindi siya nagdala ng prepared speech. Sa halip, isinara niya ang notebook at nagsalita mula sa puso. Ang tagumpay po, panimula niya, ay hindi lang sa kung ano ang natapos mo, kundi kung paano mo tinapos ang bawat araw ng may paninindigan. Ako po'y isang inang nagluto ng suman araw-araw, hindi para yumaman, kundi para mabuhay. Inagmasdan niya ang mga estudyante sa kanyang harapan. Kung kaya niyong humawak ng aralin kahit gabi na sa pagod, kung kaya niyong tumayo sa harap ng papel at ballpen kahit wala kayong baon, kaya niyong harapin ang buhay. At kung may mga taong tatawa sa inyo, tandaan niyo ito. Hindi po natin kontrolado ang sasabihin nila, pero hawak natin kung paano tayo tutugon. Pagkatapos ng kanyang mensahe, lumapit sa kanya ang isang batang babae mga 16 na taon. May bitbit na rosaryo at suman sa dahon. Tita Letty, ito po yung suman ko. Natuto ako sa mama ko. Tapos nakita ko po kayo sa video. Gusto ko rin pong magtinda. Sana po makasama ako sa Letty's Legacy. Napaluha si Letty habang tinanggap ang suman. Simula ka sa puso, iha. Dahil ang tunay na lasa, hindi lang sa gata at bigas. Galing yan sa intensyon. Kinagabihan, habang mag-isang naupo si Letty sa may pasamano ng bintana, inagmamasdan niya ang mga alitaptap na lumilipad sa dilim. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, ngunit sa kanyang dibdib may init ng kapayapaan na hindi kayang tumpasan ng anumang plake o papuri. Wala na siyang balak lumaki pa ang negosyo. Wala na rin siyang ambisyong pasupin ang politika, gaya ng mungkahi ng ilang kakilala. Ang gusto na lamang niya ay magpatuloy sa simpleng pamumuhay. Ang magturo sa mga ina, tumulong sa mga nawalan ng direksyon, at ipamana ang natutunan niya sa mga kabataang tulad ni Trina at ng batang nag-alay ng suman. At sa huling pahina ng kanyang notebook, isinulat niya, "Hindi ako bayani, hindi ako dalubhasa, isa lamang akong ina. Pero kung ang pagiging ina ay pagkilos ng may malasakit, pagmamahal at tiyaga, siguro sapat na iyon para matawag na tagumpay."